Si Rajon Rondo, former point guard ng Los Angeles Lakers na nanalo ng titulo, ay umamin ng kasalanan kaugnay sa kaso ng baril noong Martes. Noong Enero, nahuli si Rondo ng mga pulis sa Indiana matapos siyang i-report ng dahil umano sa walang ingat na pagmamaneho sa Interstate 65. Sinabi ng isang opisyal ng Indiana State Police na naamoy niya ang marijuana sa loob ng sasakyan ni Rondo, kaya't napagdesisyonan niyang hanapin ito sa loob ng sasakyan. Habang hinahanap ang marijuana, nakakita ang opisyal ng isang baril. May dati ng restraining order laban kay Rondo, kaya't ipinagbabawal sa kanya ang magmay-ari ng baril. Dahil dito, inaresto si Rondo at kinasuhan ng 2 drug-related na kaso, kabilang ang pagkakaroon ng marijuana at mga drug paraphernalia at ilegal na pagmamay-ari ng baril. May isang menor de edad na kasama sa sasakyan ni Rondo noong siya ay inaresto, ngunit pinakawalan ang bata at dinala sa isang kamag-anak. Nagpakita si Rondo sa korte ng Jackson County, Indiana noong Martes at umamin ng kasalanan sa kasong may kaugnayan sa baril. Una niyang itinanggi ang mga paratang matapos ang kanyang pagkakaaresto, ngunit binago niya ang kanyang pahayag. Ang pagbabago ng kanyang pahayag ay nagresulta sa pagkakatanggal ng parehong mga drug-related na kaso, pagbabayad ng $189 fine in court costs at 180 days na probation. Bago pa man, may restraining order laban kay Rondo. Noong May 2022, isang babae mula sa Louisville ang nagsampa ng reklamo laban kay Rondo matapos umano siyang pagbantaan nito gamit ang baril sa loob ng kanilang bahay. May mga bata raw na nasa bahay nang mangyari ang insidente. Ang babae ay nag-file ng isang emergency protection order laban kay Rondo na pinagtibay ng isang hukom 2 araw matapos ang insidente. Inutusan si Rondo na huwag makipag-usap sa babae at lumayo ng hindi bababa sa 500 feet away mula rito. Ang restraining order ay tinanggal noong June 2022. Ngunit nag-file ang parehong babae ng ikalawang emergency protection order noong March 2023 na nagbawal kay Rondo na magmay-ari ng baril. Ang ikalawang protection order ay tinanggal din noong August 2023. Hindi pinarusahan si Rondo ng NBA, ngunit nagretiro siya pagkatapos. 1 taon matapos ang ikalawang emergency protection order, inanunsyo ni Rondo ang kanyang pagre-retiro mula sa professional basketball noong Abril pagkatapos ng 16 season sa NBA. Naglaro siya para sa Lakers mula 2018 to 20 at kalahati ng kanyang huling season noong 2021 to 22. Napanalunan niya ang kanyang ikalawang NBA championship kasama ang Lakers noong 2020, ang una ay noong 2008. Ang 4 na beses na NBA All-Star ay may average na 9.8 points, 4.5 rebounds, 7.9 assists, and a 45.6 field goal percentage sa kabuuan ng kanyang career. Si Rondo ay napili rin ng 4 na beses sa All-NBA Defensive Team, 2 beses sa First Team 2010, 2011, at 2 beses sa Second Team 2009, 2012. 3 beses din siyang naging NBA Assists Champion 2012, 2013, 2016, at nanguna sa NBA Steals noong 2010. Sa ibang balita naman, ang hinaharap ni Brandon Ingram sa New Orleans Pelicans na dati ng malabo ay mas lalo pang naging hindi tiyak habang hinihintay niya ang resolusyon sa kanyang kontrata at ang mga usap-usapan tungkol sa posibleng trade. Ayon kay Will Guillory ng The Athletic, si Ingram ay isa sa 2 player ng Pelicans na hindi sumali sa voluntaryong minicamp noong nakaraang linggo sa California. Si Daniel Theis na nag-sign ng 1-year contract noong Hulyo ay ang isa pang player ng Pelicans na hindi dumalo sa linggong voluntaryong ensayo. Ibinahagi ni Guillory na inaasahan ng Pelicans na dadalo si Ingram. Habang isinasagawa ang voluntaryong minicamp ng Pelicans,
Nagpost si Ingram ng isang video sa Twitter na nagtatampok ng isang pastor na nagbibigay ng sermon tungkol sa pag-iwas sa mga lugar kung saan hindi alam ng mga tao ang tunay mong halaga. Si Ingram ay isa sa mga madalas pag-usapan bilang posibleng i-trade noong nagsimula ang off-season. Ngunit tila lalong nagiging malabong mangyari ang isang deal bago magsimula ang regular season. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi agad nagkakaroon ng deal para kay Ingram ay ang kanyang sweldo. Si Ingram ay may nakatakdang swelduhin na $36 million next season, na siyang huling taon ng kanyang 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $158.2 million contract. Iniulat ng NBA Insider na si Mark Stein noong Hulyo na ang kampo ni Ingram ay humihiling ng 4-year max extension worth $210 million. Ngunit malinaw na sinabi ng Pelicans na hindi sila aabot sa ganung halaga para sa kanya. Idinagdag din ni Stein na may ilang mga team na nagsaliksik tungkol sa pagkuha kay Ingram sa pamamagitan ng trade. Ngunit wala sa kanila ang handang ibigay ang kontrata na gusto niya. Ang darating na season ay magiging mahalaga para sa Pelicans. Nakarating sila sa playoffs sa 2 sa nakaraang 3 taon. Ngunit natalo sila sa unang round sa parehong pagkakataon. Si Zion Williamson ay galing sa kanyang pinakamalusog na season sa kanyang career na may 70 starts. Ngunit ang injury sa hamstring na natamo niya sa play-in tournament ay nagpahinto sa kanya sa buong first-round series laban sa Oklahoma City Thunder. Si Ingram ay papasok na sa kanyang ika-6 na season kasama ang Pelicans matapos siyang makuha sa trade mula sa Los Angeles Lakers. Sa nakaraang 5 seasons, nakapagtala siya ng hindi bababa sa 20 points, 4.9 rebounds and 4.0 assists per game. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, habang papalapit na ang training camp, nagdadagdag ng mga karagdagang player ang Los Angeles Lakers sa kanilang roster. Noong Huwebes, pumirma sila kay Alex Fudge na nagkaroon ng maikling panahon sa team noong nakaraang season bilang isang two-way player at naglaro rin kasama ang G-League affiliate ng franchise, ang South Bay Lakers. Noong nakaraang taon, nagsimula si Fudge sa isang two-way contract sa Lakers, ngunit na-waive upang ipasok si Dylan Windler. Matapos nito, pumirma siya ng two-way deal sa Dallas Mavericks at doon natapos ang kanyang season. Sa loob ng 6 na laro sa NBA noong nakaraang season, nag-average si Fudge ng 2.5 points and 0.8 rebounds. Sa kanyang paglalaro sa G-League, nag-average siya ng 8.2 points, 4.4 rebounds, and 1.3 blocks per game. Bagamat hindi kapansin-pansin ang mga numerong ito, si Fudge ay isang rotation level na player sa G-League na naghahangad na ma-develop ang kanyang laro at tila komportable na naglalaro kasama ang South Bay Lakers. Kaya't ang pagbabalik niya sa organisasyon ay may katuturan. Mababang panganib ito na may katamtamang tsansa ng gantimpala. Si Fudge ang pinakahuling player na pumirma ng Exhibit 10 deal sa Lakers, ngunit hindi siya ang nag-iisa. Sina Jordan Goodwin, Kylor Kelly, Quincy Olivari at Vincent Valerio Bodon ay lahat pumirma ng mga training camp deals kasama ang franchise ngayong summer. Gayunpaman, si Vincent Valerio ang natatangi mula sa grupong ito na pumirma ng kontrata at kaagad na na-waive kinabukasan. Maaaring mukhang kakaiba ito, ngunit pinapayagan nito ang Los Angeles na panatilihin ang G-League rights ni Valerio Bodon at mabayaran siya ng mas malaking halaga basta't maglalaro siya para sa South Bay ngayong season. Dahil puno na ang roster ng Lakers, ang landas ni Valerio Bodon ay ang pinakamahusay na senaryo para sa mga Exhibit 10 players na tulad niya. Sa huli, malamang na ang mga player na ito ay maglalaro para sa South Bay Lakers o maghahangad na makumbinsi ang ibang franchise na bigyan sila ng pagkakataon batay sa kanilang performance sa training camp at preseason games. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.